Ako si Olivia Reyes. 27 anyos na ako. At kagabi, pinagtawanan ako ng kapatid ko mismo sa harap ko dahil hindi ako invited sa anniversary party ng sarili naming mga magulang. Hindi lang basta party, kundi isang black tie celebration na ilang buwan na nilang pinaplano nang hindi man lang nababanggit sa kanilang pasaway na anak. Nalaman ko lang ang lahat gaya ng kung paano natin nalalaman ang lahat ngayon sa pamamagitan ng cellphone ko. May lumitaw na notification at nandoon siya sa video, nakangiti sa gitna ng isang napakagarbong ballroom sa Makati. Big night ni na mom at dad, sabi niya, sabay pwesto ng kamera para makita ko ang lahat na nagtataas ng kanilang mga baso. Pagkatapos ay hininaan niya ang boses niya, puno ng mapanuyang awa. Grabe sis, wala na naman ang pangalan mo sa seating chart. Binaba ko ang tawag bago pa niya marinig ang pagpiyok ng boses ko. Hindi na bago sa akin ang maisantabi. Pero ang makitang ginagawang biro ang nararamdaman ko. Doon naputol ang huling pisi ng pasensya ko. Tinitigan ko ang message niya at ang litrato ng mamahaling hotel kung nasaan sila. At isang ideya ang pumasok sa isip ko, isang ideyang napakadelikado, pero saktong-sakto. Sige, ituloy niyo ang perpektong party niyo. Gagawa ako ng sarili ko. Binuksan ko ang mapa, ni-zoom sa hotel nila, at naghanap ng mga venue malapit doon habang nanginginig ang mga kamay ko hanggang sa makita ko ito. Isang industrial loft sa gusali mismong katabi ng hotel. Available sa gabi ring iyon. Hindi ko na inisip ang ipon ko o kung gaano kabaliw na magplano ng karibal na party sa loob lang ng isang linggo. Ang inisip ko lang ay ang mga kamag-anak na kinalimutan nila ang mga kaibigang itinaboy nila. At kung ano ang mararamdaman nila kapag nakita nilang isa-isang lumalabas ang mga bisita nila para puntahan ako. Pero bago ko ikwento ang sunod na sinabi niya, at kung paano sumabog ang lahat ng magbanggaan ang aming mga party, sabihin niyo muna, anong oras na dyan sa inyo? At taga saan kayo? Unang hakbang, maghanap ng lugar na sapat ang ingay para malunod ang ilang dekadang pananahimik. Umagang-umaga matapos ang video call na iyon, nakaupo ako sa maliit na lamesa sa apartment ko sa Maynila. Bukas ang laptop, malamig na ang kape, at nakatitig sa confirmation email mula sa Brickloft sa tabi ng luxury Grand Hotel. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nakasulat sa subject line, Booking confirmed, Saturday, 7 p.m. Sa ibaba nito ang presyo, isang halaga na parang sumisigaw ng, nababaliw ka na ba, Olivia? Isa lang akong freelance graphic designer, hindi isang corporate executive na may malaking bonus. Ang ipon ko ay para sana sa emergency, hindi para magdeklara ng giyera laban sa sarili kong pamilya. Pero kung hindi ito emergency, ano pa? Gumawa ako ng bagong document at nilagay ang title na Party War Plan. Sa ibaba, nagsimula ako ng listahan. 1, gumawa ng guest list. 2, maghanap ng pagkain at inumin mura pero hindi nakakahiya. 3, dekorasyon na magsasabing kabilang kami rito. 4, huwag kang aatras. Bawat pangalang isinusulat ko sa guest list ay may kaakibat na alaala. Si Tita Nelia, na nag-drive ng 3 oras para lang makita ang art show ko sa kolehiyo, pero maagang iniwan ni na mommy dahil mas importante ang networking dinner ni Ethan. Ang pinsan kong si Tara, na hindi na inimbitahan sa family Christmas matapos niyang sagutin ang bastos na komento ng 3 ko. Ang mga dating kapitbahay na laging nagdadala ng bibingka pero biglang hindi na naimbita simula noong umangat na ang katayuan namin sa buhay. Habang dumarami ang pangalan, lalo kong napagtatanto kung gaano karaming tao ang tahimik na naglaho sa mga family events sa paglipas ng mga taon. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kahit kanino na hindi pasok sa polished image na ibinibida ng mga magulang ko. Nasubukan nyo na bang mag-scroll sa contacts nyo at ma-realize na kalahati ng pamilya nyo ay tumatawag lang kapag may kailangan? Nagsimula na akong mag-message. Hey, si Olivia to. Alam kong biglaan at parang baliw. Pero magpapaparty ako sa Sabado sa isang loft sa Makati.
kasabay ng anniversary ni na mom sa hotel sa tabi. Hindi ka rin invited sa kanila. 'Di ba? Punta ka sa akin. Walang dress code, walang plastikan. Sa loob ng ilang minuto, nag-vibrate ang phone ko. Unang nag-reply si Tara. Wait, hindi ka rin nila inimbita? Game ako, 100%. Pagkatapos ay may narinig pa ako. Nalaman ko lang ang party nila sa Facebook. Akala ko, ako lang ang kinalimutan nila. Bumuhos ang mga message na nagsasabing, ang galit ko ay naging mas matulis at mas focus. Hindi lang ito basta paghihiganti. Ito ay pagtitipon ng mga kinalimutan. Nang hapong iyon, ang best friend kong si Jenna ay pumasok sa apartment ko nang hindi ko makatok. Mukhang may susunugin ka sa mga text mo, sabi niya habang nilalabas ang kanyang notebook. Si Jenna ay manager ng isang bar sa poblasyon at mas marami pang alam sa pagpapatakbo ng events kaysa sa buong barkada ng mga magulang ko. Noong kwento ko ang tungkol sa video, sa loft, at kung paano naging salamin lang ng iilang approved na kamag-anak ang guest list nila, hindi niya ako tinawag na drama queen. Nakangisi pa siya. So, magtatayo ka ng karibal na party sa tapat mismo ng Brooks Family Show, sabi niya. Sa wakas, ilang taon ko nang hinihintay na mapuno ka, nilatag namin ang mga listahan ko. Nagsuggest si Jenna ng mga idea. Playlist na talagang pwedeng sayawan. DIY photo corner na may mga totoong litrato ng pamilya yung magulo pero totoo. Mic para sa mga toast na hindi scripted. Habang nag-uusap siya tungkol sa logistics, naisip ko ang mukha ng kapatid ko sa video. Si Ethan Reyes, 30 anyos, star senior associate sa isang sikat na law firm. Ang lalaking ipinapakilala ng mga magulang ko bilang pride and joy nila. Ang lalaking ginawang celebration ng kanyang internship, ang graduation dinner ko noong college. Naririnig ko na siya. Seryoso, Liv? Nagagawa mo pa talagang gumawa ng eksena. Pero iyon nga ang punto. Sa pagkakataong ito, ang eksena ay sa akin naman. Gabi na noong umalis si Jenna at tumahimik ang apartment. Tinitigan ko ang paubos kong bank balance at naisip kong umatras. Paano kung walang pumunta? Paano kung malaman ng mga magulang ko at mapatunayan lang nila ang paborito nilang kwento tungkol sa akin na wala akong utang na loob at masyadong emosyonal? Paano kung ang party na ito ang maging katibayan na talagang mag-isa lang ako gaya ng pinararamdam nila? Pagkatapos, may dumating na text mula sa isang kamag-anak na halos hindi ko nakilala. Nabalitaan kong may event ka sa Sabado. Salamat sa pag-alala sa amin. Ang sarap sa pakiramdam na may nakakaalala pa. Matagal kong tinitigan ang message na iyon. Siguro, hindi lang ako nag-uumpisa ng party. Siguro, nag-uumpisa ako ng isang rebelyon. Pagsapit ng Sabado, parang buong Makati ay para sa kanila lang. Sa Instagram story ng Luxury Grand, makikita ang mga florist na nagpapasok ng mga puting rosas, mga staff na nagpapakinis ng mga baso, at mga planner na nag-aayos ng mga gold name cards. Pinanood ko ang lahat sa phone ko habang nakaupo ako sa sahig ng loft, puno ng mga extension cord at kable na parang mga linya sa gera. Tigilan mo na ang pag-stalk sa party nila, sabi ni Jenna sabay hablot sa phone ko. May sarili tayong gulo na gagawin. Amoy pintura at lumang kahoy ang loft, exposed brick walls, mataas na kisame, at malalaking bintana na nakadungaw sa kalsadang bababaan ng mga bisita ng mga magulang ko mula sa kanilang mga itim na kotse. Walang chandelier, walang ice sculpture string lights lang, na kami mismo ang nagkabit at mga rented chairs na sabi ni Jenna, ay gagawin naming aesthetic. Nilatag namin ang mga murang tela sa mga lamesa at nagtape kami ng mga printed photos na kinalap ko sa mga lumang hard drive. Hindi ang mga perpektong family portrait na pinopost ni Mommy tuwing Pasko, kundi ang mga magugulong snapshots, mga pinsan na nakapajama, mga barbecue sa likod bahay, yung oras na sinubukan naming mag-bake ni Tara at muntik nang masunog ang oven, nakalimutan ko na ang araw na to. Bulong ni Tara. Nang maaga siyang dumating para tumulong, dala ang isang case ng wine.
Tinuro niya ang litratong humahalakhak siya habang may harina sa ilong. At ako naman ay nakasandal sa balikat niya. Hindi nila shinare yan kailanman, sabi ko. Hindi kasi pasok sa brand. Nag-vibrate ang phone ko. May update sa group chat ng pamilya na hindi ko dapat nakikita. May nag-add sa akin buwan na, ang nakalipas, at hindi na ako na-remove. Isang pinsan ang nag-chat. Nandito na ako sa hotel. Walang place card para kay Olivia, di ba? Sumagot ang isa ng shrug emoji. Alam mo naman kung paano sila. Napalunok ako. Kung paano sila. Iyon ang problema. Hayaan mo sila. Bulong ni Jenna habang inaayos ang Bluetooth speaker. Ngayong gabi, sila ang mawawalan. Pero habang papalapit ang alas 7, inatake ako ng kaba. Paano kung mas gusto ng mga tao ang perpekto at sikat na bersyon ng pamilya kaysa sa magulo at totoong inaalok ko? Iiwan mo ba ang official party na may masarap na menu at open bar para sa isang loft na puno ng mga taong itinabi ng pamilya mo o mananatili ka sa komportable kahit masakit? Dumating ang alas 7. Walang tao. Nagpalakad-lakad ako sa pagitan ng mga lamesa ng pagkain, mga appetizer na nakuha ni Jenna kapalit ng graphic design work ko. Bowls ng chips, DIY taco bar. Maaga pa, sabi ni Jenna. Relax. Kailangan muna nilang magpakita sa hotel para masin. 7 des, 7:15. Bumabaligtad ang sikmura ko. Pagkatapos, tumunog ang elevator. Bumukas ang pinto at 3 tao ang lumabas. Natatawa ng kinakabahan. Nakilala ko agad sila. Isang matandang tito na hindi na naimbita simula noong mag-divorce sila, ang bago niyang asawa. At ang anak nilang teenager na kailanman ay hindi na imbita sa kahit ano. Akala namin kami lang ang tao. Sabi niya habang hinuhubad ang jacket, pero nabalitaan namin sa iba. Nabalitaan sa iba. Tumingin ako sa bintana, sa dulo ng kalsada. Nakikita ko ang nagniningning na entrance ng hotel. May mga bisitang pumapasok at lumalabas. Nag-vibrate na naman ang phone ko. Isang text mula sa isang pinsan. Pinaupo na kami. Wala talaga ang pangalan mo rito. Saklap. Send mo nga location mo. Sa loob ng kalahating oras, marami pang dumating. Ang ilan ay dumiretso sa loft. Suot ang kung anong meron sila. Ang iba naman ay sumingit lang, lumingon-lingon pa sa likod, halatang tumakas lang mula sa hotel. Sabi ng isang tita, sabi ko magpapahangin lang ako. May isa namang nagsabi na, CR break lang pero nag-field trip na pala rito. Sa tuwing bubukas ang elevator, unti-unting lumuluwag ang buhol sa dibdib ko. Ang tawanan sa loft ay hindi pilit o acting. Malakas ito. Magulo. At totoo. Nagyakapan ang mga tao na parang hindi alam kung kailan ulit magkakaroon ng ganitong pagkakataon. At ang pinakamaganda, walang nagtanong ng, "Oh, anong achievement na naman ni Ethan?" Ang tanong nila ay, "Kumusta ka, Olivia? Ano ang pangarap mo?" Sa labas, ang hotel ay parang cover ng magazine, kumikinang pero malayo. Dito sa loob, kasama ang mga hiniram na lamesa at mga litrato, ramdam ang totoong buhay. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdamang nasa labas ako na nakadungaw lang. Naramdaman kong ako ang sentro ng kwentong, ako mismo ang nagsusulat. Pero hindi ko pa alam kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito para sa kanila. Bandang alas 9, punong-puno na ang loft. Ang music mula sa playlist ni Jenna ay halo ng mga throwback na kanta at mga tracks na talagang masarap sayawan. May nag-umpisa na ng conga line. Tinuturuan ni Tara ang isang tita ng TikTok dance. Ang DIY photo corner ay may mahabang pila. Tumatawa ang mga tao habang hawak ang mga handmade signs na ginawa ni Jenna. Kinalimutan, pero masaya. Hindi invited, pero thriving. Family by choice. Kasalukuyan akong nakikipag-usap kay Tara nang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ko narinig ang pagtunog ng elevator, pero naramdaman ko ang katahimikan na pumasok na parang malamig na hangin. Nawala ang mga kwentuhan. Lumingon ang lahat sa pinto.
Nandoon siya. Si Ethan Reyes. Suot pa rin ang kanyang tailored navy suit. Maayos pa rin ang buhok. Parang laging handa sa litrato. Mukha siyang galing sa isang LinkedIn post tungkol sa work-life balance. Sa likod niya, may ilang kamag-anak na nakatayo ng may pag-aalinlangan. Inilibot niya ang tingin sa loft sa mga string lights, sa punong lamesa ng pagkain, sa mga taong dapat ay nagpapalakpakan para sa mga magulang ko sa hotel. Well, sabi niya, malakas at malinaw ang boses. Iniwan ko lang ang main party ng isang oras at ito ang madadatnan ko? Ang paraan ng pagsabi niya ng ito, na parang isang kalat na kailangan niyang linisin, ay nagpanggigil sa akin. Nice turnout, Liv. Hindi ko alam na sinusubukan mong gumawa ng competing event. Bold move. Hindi ito competing. Sabi ko, pinipilit na maging relax ang balikat ko. Iba ito. Ibang guest list. Alam mo na, yung mga taong hindi pasok sa bansa nyo, may konting tawanan sa loob ng kwarto. Nagbigay si Ethan ng pilit ng ngiti. Talaga bang sa tingin mo, makakatulong tong ginagawa mong eksena? Umiiyak si Mom sa taas. Galit si Dad. Pwede mo naman silang kausapin. Kausapin? Ang mga salita ay biglang lumabas sa bibig ko. Gaya nung sinubukan kong ipaliwanag kung bakit masakit nung kinalimutan niyo akong imbitahan sa law school graduation dinner mo? O nung nalaman ko sa Facebook na may surprise promotion party ka pala? Nagtiimbagang siya. Misunderstanding lang yung mga yon. Nakakatawa. Kasi ang mga misunderstanding na yan, laging ako ang naiiwan sa labas. Sabi ko, maliwanag ang ginawa mo. Nag-video call ka pa talaga para ipamukha sa akin. Nagkibit balikat siya. Pero may nakita akong kakaiba sa mata niya, guilt. Ginigising lang kita, Liv, sabi niya. Alam mo naman kung paano tayo magbiruan. Alam ko ba? Tanong ko, mas matalim ang boses. Kailan ba huling naging sayo ang biro, Ethan? Nanatili ang tanong sa hangin. Naisip niyo na ba kung ano ang mangyayari kung ang golden child ay kailangang tumayo sa harap ng maraming tao at marinig kung gaano kalaki ang naging kapalit ng kanilang pribilehiyo para sa iba? Isang boses mula sa crowd ang bumasag sa tensyon. Si Tito Mark. Isa sa mga unang dumating, ay lumapit. Pumunta kami rito dahil inimbita kami ni Olivia, sabi niya ng mahinahon. Walang nakakaalala sa pangalan namin sa taas hanggang ngayong gabi, sabi naman ng isang tita. Sa totoo lang, Ethan, ito ang unang beses sa loob ng maraming taon na naramdaman kong ang isang Reyes event ay hindi lang isang performance. Tumingin si Ethan sa kanila, tapos binalik sa akin. Ginigising mo sila laban kina Mom at Dad, bintang niya sa mahinang boses. Gusto mo ba talagang maging ganyang klaseng tao? Hindi ko sila ginigising laban sa kahit kanino. Sabi ko, nakikita lang nila ang matagal na nilang alam. Pagod na lang akong magpanggap na hindi masakit. Saglit na may lamat sa kanyang mukha. Nakita ko ang kuya na dati ay binibigyan ako ng extra dessert. Yung nakikipagpanood sa akin ng cartoons kapag wala ang parents namin. Pero mabilis na bumalik ang kanyang maskara. Masyado kang dramatic, sabi niya. Sana may upuan ka sa lamesa. Kung sinubukan mong sumunod sa gusto nila, ayun na. Ang kwentong narinig ko sa buong buhay ko, nakabuod sa isang sentence. Kung hindi ka komportable, ikaw ang mali, hindi ang kwarto. Sinubukan. Ulit ko. Muntik nang matawa. Binaluktot ko ang sarili ko sa paraang hindi mo man lang naisip. Ikaw, pinupuri ka kahit humihinga ka lang. Ako, tinatawag na too much dahil lang sa pagkatao ko. May pumalakpak sa likod, tapos isa pa. Maya-maya, isang mahinang palakpakan ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Namula ang mukha ni Ethan hanggang sa dulo ng kanyang tenga. Hindi siya sanay na nawawala ang kontrol sa kwento. Hindi rito. Hindi sa harap ng mga taong ito. Alam mo? Sabi niya ng gigil. I-enjoy mo ang maliit mong rebellion, Liv. Pero kapag tapos na to, ikaw pa rin ang taong sumunog sa tulay. Siguro kailangan na talagang sunugin ang tulay na yan, sabi ni Jenna mula sa likod ko. Minsan hindi mo marirealize kung gaano ka inilayo sa lamesa
hanggang sa may magsindi ng apoy. Tinitigan siya ni Ethan. Tapos ako. Tapos ang mga tao na hindi kumampi sa kanya gaya ng inaasahan niya. Huwag mong asahan na pipiliin kanila kaysa sa panghabang buhay na pamilya. Bulong niya. Pero habang tumatalikod siya, may napansin akong nagpabilis sa tibok ng puso ko. Ilan sa mga kamag-anak na kasama niyang dumating ay hindi sumunod sa kanya. Nanatili sila roon, may hawak na baso, at nakatingin sa akin. Siguro ang salitang pamilya ay hindi na pareho ng dati para sa kanya. Dahan-dahang bumalik ang music matapos umalis ni Ethan. Pero nagbago ang pakiramdam. Mas matalas ito, mas buhay. Jenna leaned in and whispered, "Hindi pa tayo tapos. Hawak mo pa yung email, di ba?" Bumaligtad ang sikmura ko. Ang email. 2 linggo bago ang lahat ng ito, pumunta ako sa bahay ni na Mom para tumulong pumili ng litrato para sa holiday card. Naiwan niyang bukas ang laptop sa kusina at isang email thread ang nakakuha ng atensyon ko. Anniversary final guest list. Hindi ko intensyong mag-snoop. Pero ang pangalan ko na naka-highlight sa screen at literal na may guhit na X sa reply ni Ethan ay nagpatigil sa akin. Honestly, Mom, kapag inimbita si Olivia, magiging tense lang ang lahat, sulat niya. Gawin nating simple. Immediate family lang. May smiley face pa. Ang sagot ni Mommy, "Tama ka siguro." Sabi naman niya, hindi niya gusto ang mga ganitong bagay. Tahimik kong sinend sa sarili ko ang thread na yun at ilang araw kong pinag-isipan kung paranoia ba ito o kailangan. Ngayon, sa harap ng mga taong dumanas din ng parehong pagbubura, hawak ko pa. Tumalon si Jenna sa isang upuan at pumalakpak. "Okay, everyone. Pause muna." Sigaw niya. Tumahimik ang kwarto. May sasabihin ang host natin. Lahat ng mata ay nakatingin sa akin. Napalunok ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan. Hindi ko kayo dinala rito para lang sa second-rate na bersyon ng nasa kabilang gusali. Simula ko, nanginginig ang boses sa umpisa. Dinala ko kayo rito dahil lahat tayo, sa iba't ibang paraan, ay sinabihang hindi tayo kabilang sa official version ng pamilyang ito. May mga tumango. Nilabas ko ang phone ko at kinast ang screen sa projector. Lumitaw ang email thread sa brick wall sa likuran ko. Malaking malaki. Kitang-kita ang lahat. Subject line, pangalan ko sa listahan, ang reply kung saan ako tinanggal, at ang kaswal na dahilan. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa kwarto. May mga napasinghap, tinakpan ni Tara ang bibig niya. "Ito," sabi ko ng mahinhin. "Ito ang paraan kung paano ko nalamang hindi ako invited. Hindi aksidente, hindi dahil nakalimutan nila, kundi dahil ang sarili kong kapatid ang nagsabing sisirain ko ang vibe. At ang pinakamasakit ay hindi lang yung desisyon na yon, pagpapatuloy ko, kundi yung sa loob ng maraming taon, kapag napapansin nating itinutulak tayo palabas. Sinasabihan tayong masyado tayong sensitive, dramatic, o walang utang na loob. Pero hindi ito misunderstanding. Choice ito. Nakakita na ba kayo ng ebidensya ng kwentong naramdaman nyo sa buong buhay nyo na nakasulat sa plain text para makita ng lahat? Nakakapanatag siya pero nakakasuka rin. Isang tito ang nagsalita mula sa likod. Sabi nila sa akin, "Ayaw mo na raw pumunta." Sabi naman ng isang pinsan, sabi nila, "Mas gusto mo raw ang independent life mo." Pareho pala tayo. Dagdag ng isa pa. Sabi nila, "Masyado raw akong busy." Ganoon din ako. Sabi ni Tara, tumigil ang mga invite at sinabi ko sa sarili ko na baka nakalimutan lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod. Huminga ako ng malalim. Hindi ko ito pinapakita para magalit kayo sa kanila. Sabi ko, pinapakita ko ito dahil pagod na akong lokohin ang sarili ko, na imahinasyon ko lang ang lahat. Ito ang nangyayari sa akin, sa inyo, at ngayong gabi ang unang pagkakataon na naramdaman kong may kapangyarihan tayong pumili ng iba. Sumingit si Jenna. "So, ito ang usapan," sabi niya habang nakangisi. "Walang nakakandado ang pinto." Walang nagbibilang. Pero curious lang ako. Dahil may 2 party ngayong gabi?
Alin ang gusto niyong salihan? Yung kung saan para lang kayong decoration o yung kung saan talaga kayong nakikita? Hindi niya kailangang magpataas ng kamay. Ang sagot ay nasa kilos nila. Nilabas ng mga tao ang kanilang phones at nag-text sa mga naiwan sa hotel. Akyat kayo rito. Nasa maling party kayo. Maniwala kayo. Yung mga nag-aalinlangan pa kanina, hinubad na ang kanilang mga coat at nilapag sa upuan. Mananatili sila. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Ethan sa pinto. Galit na galit ang mukha. Sa likod niya, makikita ang liwanag ng hallway ng hotel. Ano bang ginagawa mo? Bulong niya habang papalapit sa akin. Umiiyak na si Mom. Nalaman ni Dad na kalahati ng dessert course ay hindi nagagalaw dahil ang mga tao ay nawawala. At ngayon, nagpo-project ka pa ng private emails sa pader. Private? Ulit ko, mabilis ang tibok ng puso pero matatag ang boses. Ikaw ang nagdesisyon sa pwesto ko sa pamilya sa email na yan. Sa tingin ko, ako ang may karapatang magdesisyon kung itatago ko yan o hindi. Tumingin siya sa screen, tapos sa mga tao sa kwarto. Bigla siyang nagmukhang maliit. Sinisira mo ang gabi nila, sabi niya. Hindi, singit ni Tito Mark. Sila ang sumira sa maraming gabi namin matagal na. Ngayong gabi, pinag-uusapan lang namin ang totoo. Hinarap ni Tara si Ethan. Naisip mo ba kung bakit ako tumigil sa pagpapakita? Kasi tuwing ginagawa ko yun, pakiramdam ko ay palagi akong kinukumpara sa'yo. Napatahimik si Ethan. Ito ang bangungot niya, isang kwartong hindi niya makontrol sa pamamagitan ng charm o credentials. May tumawa sa likod hindi sa kanya, kundi sa absurdity ng lahat. Nag-toast si Jenna gamit ang kanyang plastic cup. Para sa mga hindi invited! Sigaw niya. Para sa mga hindi invited. Ang sigaw na bumalik sa kwarto. Nanatiling nakatayo si Ethan. Pinapanood ang mga taong akala niya ay audience niya na ngayon ay nakatingin na sa akin. Sa wakas, hindi sa kanya ang spotlight. Hindi nagtagal. Tumunog muli ang elevator. Tumahimik ang lahat. Ang mga magulang ko, sina Ricardo at Linda Reyes, ay pumasok sa loft na parang papasok sa isang courtroom. Ang panga ni Dad ay nakadiin ng husto. Ang makeup ni Mom ay konting mansado, halatang umiyak, pero tuwid pa rin ang tayo. Sa likod nila, may ilang hotel staff na nakatitig, parang nagtataka sa drama ng pamilyang ito. Walang gumalaw. Ito ang collision course na inasahan ko. Olivia, sabi ni Dad sa wakas. Mas malakas pa sa music. Ano ang ginawa mo? Nagparty ako, sagot ko. Di ba alam niyo naman ang concept niyan? May narinig na tawa mula sa crowd. Napapikit si Mom. Dahan-dahang tinitingnan ang mga litrato sa pader. Ang mga mukha ng kamag-anak na matagal na nilang hindi nakausap ng maayos. Nang makita niya ang email sa brick wall, napangiwi siya na parang sinampal. Wala kang karapatang ipakita yan. Sabi niya, private discussion yan. Ang mga private decisions ay may public consequences, sagot ko. Ang email, na yan ang dahilan kung bakit wala ako sa baba ngayong gabi at dahilan kung bakit marami ang wala rin doon. Anniversary namin ito, sabi ni Ricardo. 35 years. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya na ang mga bisita ay tumatakas papunta rito sa grievance party na ito? Ibig mong sabihin, gaano kahiya-hiya na sa loob ng maraming taon ay nagpapanggap tayong isang masayang pamilya habang ang kalahati sa atin ay dahan-dahang nawawala sa mga litrato? Singit ni Tito Mark. Sumagot si Linda, nanginginig ang boses. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Inimbita namin ang mga taong sumusuporta sa amin. Yung mga walang drama. Napatawa ako ng maikli. Right. Kasi wala ngang drama ang palihim na pag-eki sa pangalan ng sarili mong anak sa invitation. Masyado kang mahirap pakisamahan, Olivia. Sabi niya, masyado kang emosyonal. Lagi mong ginagawang tungkol sa'yo ang lahat. Huminga ako ng malalim. Alam niyo ang nakakatawa. Ilang taon kong sinubukan na huwag maging tungkol sa akin ang kahit ano.
Hindi ako pumupunta sa mga events para hindi kayo mamroblema sa akin. Pinapaliit ko ang sarili ko para makasikat si Ethan. At ngayong gumawa ako ng sarili ko, tinatawag niyo akong drama? Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mommy. Hindi patas yan, bulong niya. Mahal ka namin. Ang pagmamahal at ang pag-unawa ay hindi magkapareho, sagot ko. Sinabi niyo na kailangan niyong suportahan ang mga anak na nagpapakita. Nagpapakita naman ako Hindi niyo lang napapansin kasi hindi ako nakasuit o nakikipagkamay sa mga kliyente niyo. Naglakad paharap si Tara. Ganoon din ang ginawa nila sa akin. Mas masakit lang kay Olivia kasi anak nila siya. Isa-isang nagsalita ang iba pang kamag-anak. Nakapalibot ang lahat sa mga magulang ko. Si Dad ay tumingin sa malayo. Hindi namin makontrol ang bawat misunderstanding, sabi niya. Gumawa kami ng buhay, ng negosyo. Kailangan naming unahin ang stability. Si Ethan. Naging madali ang lahat sa kanya. Pero, ikaw, ako ano? Hamon ko. Hindi ako pasok sa brand nyo? Hindi siya sumagot. At iyon ang mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sumabat si Jenna. Alam niyo ba kung ano ang totoong unstable? Ang ituro sa mga anak nyo na ang pagmamahal ay nakabase sa kung gaano sila kagaling mag-perform para sa ibang tao. Walang naisagot si Linda. Tiningnan niya ang litrato ko noong 14 ako. May pintura sa pisngi habang hawak ang sketchbook. Naaalala ko ang araw na to. Bulong niya. Excited ka na ipakita yan. Pero kailangan nating umalis ng maaga para sa debate tournament ni Ethan. Napapikit siya. Nagmakaawa kang manatili tayo. Sabi ko ang selfish mo. Katahimikan. Ano na ngayon? Tanong ni Dad. Mukhang pagod na pagod. Nagawa mo na ang punto mo. Nakita na ng buong pamilya. Ano ba ang gusto mo, Olivia? Isang sorry? I-cancel namin ang gabi? Gusto ko aminin nyo. Sabi ko ng dahan-dahan. Sa harap ng lahat. Na hindi ito imahinasyon ko lang. Na pinaburan nyo si Ethan. Na itinabi nyo ang ibang tao para sa image nyo. At mali yun. Nagkatinginan ang mga magulang ko. Si Linda ay lumapit sa gitna. Pinaburan nga namin siya. Sabi niya. Bawat salita ay parang may bigat. Inakala naming tama na ibuhos ang energy sa anak na pasok sa aming mundo. Sinabi namin sa sarili naming, okay ka lang. Mali kami. Tumango si Ricardo. Mali kami. At kung basehan ang gabing ito, matagal na kaming nagkakamali. Hindi nito nabura ang mga nakaraang taon, pero nabawasan ang bigat sa balikat ko. Pagkatapos ng pag-amin nila, hindi naman naghiyawan ang lahat. Hindi rin nagkaroon ng malaking group hug. Huminga lang ang kwarto. Nabalitaan namin na sa baba, wala nang natira sa ballroom. Ang mga dessert ay hindi nagalaw. Galit ang hotel manager dahil sa optics. Ang mga kliyente ni Mommy ay napanood kung paano iniwan ng pamilya ang kanilang host. Si Ethan naman ay napahiya sa harap ng kanyang mga kasamahan. Choices have consequences. Sa loob ng loft, dahan-dahang bumalik ang tawanan. Hindi agad umalis ang mga magulang ko. Umupo si Linda sa folding chair at pinanood ang mga pinsan na nagpipikturan. Si Ricardo naman ay lumapit sa akin. Nagawa mo ang lahat ng ito sa loob lang ng isang linggo? Tanong niya nang may pagkamangha. Magaling ka pala rito, sabi niya. Ang mag-organize ng tao, ang gumawa ng isang bagay na totoo. Sasagot sana ako ng mataray, pero pinili ko ang mahinahon. Hindi ko ito ginawa para magyabang. Ginawa ko ito dahil pagod na akong magpanggap. Tumitig siya sa akin. Alam kong hindi nito maaayos ang lahat, pero sorry Olivia. Sa lahat ng pagkakataong pinaramdam namin na wala kang pwesto sa lamesa namin, naniwala ako sa kanya. Kahit papaano, hindi sila kontrabida sa pelikula. Mga tao lang sila na nabulag ng sarili nilang ambisyon. Bago matapos ang gabi, itinaas ko ang aking baso para sa huling toast. Para sa lahat ng sinabihang sila ay too much o not enough para sa sarili nilang pamilya, sabi ko. Sana makahanap kayo ng mga kwartong hindi nyo kailangang paliitin ang sarili nyo para lang mahalin kayo. Ang dugo ay hindi lang ang nagbubuklod sa pamilya. Ang respeto
Ang pagpili at ang pagpapakita ang mahalaga. Nagklink ang mga baso. Sa baba, nililinis na ang party na maaalala sa maling dahilan. Ang amin naman, naniniwala akong maaalala sa tamang paraan. At ngayon, tatanungin ko kayo, napatawad niyo na ba ang pamilya niyo matapos nilang aminin ang sakit na dulot nila? O kailangan niyo ring gumawa ng sarili niyong definisyon ng pamilya para maging buo?